Kamusta, Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy or message para sa mga Aries. Araw-araw, every week, maraming pagbabagong nangyayari. May daan na patungo sa tagumpay para sa iyo. At saka yung mga successful na tao, kahit anuman yung mangyari or anuman yung nararamdaman, ay ina-apply pa rin yung willpower, yung lakas ng loob or katatagan para ma-overcome yung mga kinakatakutan or pagdududa. At saka importante rin yung control sa sarili. Ito naman ay connected sa naunang card. Enlightenment at saka new beginning ang ibig sabihin nito, na nakakakonekta ka na sa universe na para tuparin or gawin na kung ano yung gusto mo para sa mga pinapangarap mo. Kumbaga itong rainbow na to yung hagdan, steps para mapalapit ka sa mga dreams mo. Kaya lakasan mo yung loob mo at huwag pangunahan ng hiya or takot. Lalo na't may ilang Aries na matagal mo na itong minamanifest. Hinihiling sa universe na magkaroon ng katuparan. Binibigyan ka na ng mensahe na malapit mo na itong makamit at pagbibigyan ko ano yung kahilingan mo. Yung blessing na paparating sa'yo, kailangan pa rin ng pagkilos mo, hindi yung naghihintay lang. Para malalaman mo yung kasagutan at hindi tuluyang anurin na lang ng biglaan ng hindi mo namamalayan. Lalo na kung meron kang hinihintay para sa career, sa negosyo, or sa personal mong buhay, pabor yung magiging kasagutan sa iyo. Alamin naman natin gamit ang mystical cards or oracle cards kung ano pa yung ibang mensahe. Pwedeng ipakita sa cards yung feelings or situation mo or ang feelings or situation ng person mo kasi pwede kayong magkabaliktad dahil sa connected kayo sa isa't isa. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Itong unang card, ibig sabihin may mga chances na pwedeng positive or negative na akala mo hindi maganda yung magiging dating sa'yo pero pumapabor pa, lalo na kung positive ang mindset mo. Kasi itong next card ay meron talagang person na nakalaan sa'yo, pwedeng maging kaibigan mo, karelasyon mo, na halos marami kayong pagkakapareho at taong makakasundo mo. Kasi merong situation or person na ipinaramdam sa'yo na yung bang hindi ka pinapahalagahan or hindi ka pinapansin. Maaari na chinichismis ka pa. At kilala mo itong person na to. Maaring pareho lang kayo ng pinupuntahan or kalugar mo itong person na ito. Mag-ingat din sa person na akala mo mapagkakatiwalaan. Pareho lang kayo ng lugar na tinitirahan or pinupuntahan. Pero yung person na hindi mo kasundo, ito yung person na talaga nagmamasid sa'yo at kailangan mong pag-ingatan or kung kilala mo siya, layuan mo. Hindi talaga maganda ang dala niya sa iyo. May person na nangako, hindi tinupad, ikaw yung naipit. Maaari na katrabaho mo ito, naging karelasyon mo or nanliligaw pa lang, may gusto sa iyo. Hindi naman dapat ikaw yung may hiya, pero ikaw yung napapahiya dahil sa maling nagawa ng person.
kahit pagsisihan man niya, kung ikaw, papakisamahan mo yung person, pero hindi na ganun katiwala. Mas ibibigay mo yung atensyon mo sa mga taong bago mo lang kakilala, or yung mga taong close mo na. Maaari din na past person mo ito na nagbabalik sa iyo, pero hindi mo na siya gustong magbalik pa. Nagkakaroon ng pagsisisi dito sa person kasi hindi kanya pinahalagahan nung time na nagtitiwala ka sa kanya. Pero makakatagpo ka ng taong makakaunawa sa'yo at pareho mo ng mindset. Pwedeng maging magkaibigan kayo or mauwi sa relasyon. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo, gender mo, or magkapareho man kayo ng zodiac sign, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. Ito ang start ng 1 week reading mo. Ito yung cards mo sa situation. Ace of Wands, the Magician, High Priestess. Nasa situation ka na ng pagkamit ng tagumpay. Ikakatuwa mo ito at saka magagamit mo din yung mga nakarang experience mo at saka talas ng kutob. At saka mapapansin mo rin na bawat ginagawa mo ay pabor. At yung mga nakakasama mo, nababahagian din sila ng tagumpay mo. At saka medyo natagalan bago makamit yung blessing or tagumpay. Kaya na-master mo na meron ng control sa feelings mo at yung mga gagawin mong desisyon. Sa career or negosyo, nagiging matagumpay yung mga pinaplano mo. At kung paano mo ito nagawa, hindi mo sinishare lahat. Kasi kahit ikaw mismo nahihiwagaan din kung bakit nga ba nangyayari or pumapabor sa'yo yung kapalaran. Nagiging busy ka sa trabaho mo o kaya may ilan na palalawakin mo yung negosyo mo or mag-i-start ka ng bagong negosyo. Nakukutuban mo na maganda yung magiging resulta ng mga pinaplano mo at mga patuloy na nagaganap sa buhay mo. Yun nga yung nangyayari, yung pabor na kapalaran. Para sa ilang single, pwedeng ikaw ito o yung potential person na kaya kanya nagustuhan, hindi lang sa itsura mo, kundi pati na rin sa katawan. Pwedeng malakas ka or sexy ka, kaya yun yung hinahangaan niya sa iyo. May pagka-health conscious kasi yung person. Para sa ilan na nasa relationship, pwedeng natuloy ito na magkaroon ka ng stronger commitment, magsama na, o magkaroon na ng pamilya. Pero may ilan na nasa relationship, tinatansya ka pa ng person mo kung ready ka na ba para sa longer na commitment, yung kasal. O kaya yung mag-live-in na kayo. Mas gusto niya kasi na araw-araw kanya kasama or nakikita. The Emperor, the Temperance, the Hierophant. Ito yung cards para sa solution. Pwedeng boss mo ito, family member, or person na hinihintay niya yung komento mo sa nangyayaring sitwasyon sa inyo. Gusto niya muna kasing pakinggan kung ano yung idea mo or saloobin. At pareho niyong pag-iisipan kung ano yung mas workable para sa situation niyo. Pinapakita kasi sa cards yung balanse ng kaalaman para hindi magkakaroon ng problema. Kung merong ipapamana sa inyo or hatian, lahat kayo ipapatawag nung napag-utusan para respeto at saka hindi masisira yung relasyon. Pagdating sa financial, positive itong mga cards kasi
may magandang pasok ng financial sa iyo. Yun nga lang, kailangan yung mamamanage mo ng tama yung money na meron ka. Maaari kasi na bigla ang maubos kasi may mga nabibili ka na hindi naman kailangan or pwede naman ipagpaliban. Plus pa yung mga biglaang bayarin. Para hindi makaramdam ng kakapusan, ay maging creative ka. Lalo na sa mga house husband or housewife, yung meron kang mapagkakitaan. Na kahit na sa maliit na kapital or online. Para sa ilang single, yung potential person na nakakagusto sa'yo ay older person. Hindi na siya yung naghahanap ng relasyon na panandalian, kundi yung pangmatagalan na. Sa iyo niya nakikita ito. Para sa ilang single, ibalanse mo yung oras mo para makahanap ka ng right partner para sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, yung person mo ay seryoso sa relasyon nyo. At pinipilit niya na matugunan yung mga pangangailangan nyo sa relasyon o kaya sa pamilya. Kasi itong person na nakarelasyon mo, gusto niya yung committed na relasyon at saka yung magtagal ang relasyon nyo. 5 of Pentacles in reverse, the Fool, the Sun in reverse. Itong card sa outcome ay ginaguide ka ng spirit guide mo or ng universe na kapag ka meron ng red flag or hindi na nakakabuti na sitwasyon sa iyo, huwag mo nang ituloy. Patungkol man ito sa person, sa career o kaya sa negosyo. Kapag ka budget na yung pinag-uusapan or money, kailangan ng pagkalkula, hindi yung mga biglaang desisyon. Kapag ka walang pagkontrol sa damdamin mo or sa situation, mas lalo pang mapapatagal yung mahirap na sitwasyon. Basta guys, kapag ka hindi na umaakma sa iyo, hindi ka na nagiging masaya, irritable ka na, hindi yung para sa iyo. Pagdating sa kalusugan, may ilang Aries na maaaring umiinom ka nga ng gamot, nakikita mo na walang changes pero umiinom ka pa rin. Ikonsulta mo agad sa doktor na walang changes pagkatapos ng 5 araw na umiinom ka ng gamot. Para makaiwas ka sa panibagong problem sa kalusugan. At saka hindi rin nakakatulong sa kalusugan yung pagiging negatibo. Ang ilan hirap sa pagbubuntis, mag-ingat sa aksidente. Yung mga hindi na plano or biglaan. Nakadalawang cards na kasi na lapitin sa aksidente. Yung mga maling desisyon or mabilis na pagkilos. Or pwedeng mula sa ibang tao. Kaya doble ingat. Para sa ilang single, may potential person ka makikilala pero opposite siya ng mga katangian na meron ka. Kaya kilalanin mo siyang maigi. Ito naman yung final card. The Devil. Itong card na ito ang nagsasabi na wala namang nagkokontrol sa'yo kundi yung sarili mo lang na kaisipan. Huwag mong hayaan na maging sunod-sunuran or maging anino ka lang ng iba. Kasi kayang-kaya mo yung sarili mo. Marami kang magagawa na para sa ikakaunlad mo. May ilan sa relationship na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Pero yung person mo gusto niya munang hindi ito pag-usapan or harapin. Ano man ang gender ng person mo, may mga sitwasyon na gusto niya munang harapin ng malamig pareho yung ulo niyo. Or hanapan niya ng timing kung paano niya sasabihin yung mga gusto niya sabihin sa iyo. Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius.
ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At ang advice ng cards ay magkaroon ng time together para malaman nyo kung ano ba yung kulang sa relasyon nyo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. H-E-X, J-D-U, S-R-F, I.